Noong Marso 1976, habang nananalangin sa bahay, dinalaw ako ng Panginoong Hesukristo. Ako'y nananalangin sa loob ng maraming araw sa Espiritu nang minsan kong nadama ang presensya ng Diyos. Napuno ang bahay ng kanyang kapangyarihan at kanyang kaluwalhatian. Isang maliwanag na ilaw ang tumanglaw sa silid, kung saan ako nananalangin at isang maganda at masarap na pakiramdam ang aking nadama. Dumaloy ang maraming ilaw, gumugulong at nagpapatong-patong at nagpapagulong-gulong sa ibabaw at sa labas ng bawat isa. Nagilagilalas ang tanawang ito. Pagkatapos ay nagsimulang magsalita sa akin ang tinig ng Panginoon. Kanyang sinabi, "Ako si Hesukristo, ang iyong Panginoon, at nais kong bigyan ka ng kapahayagan upang ihanda ang mga banal sa aking pagbabalik at ibalik ang marami sa katuwiran. Tunay ang kapangyarihan at kadiliman at totoo ang aking kahatulan. Aking anak, dadalhin kita sa impyerno sa pamamagitan ng aking espiritu at ipapakita ko sa iyo ang maraming bagay na nais kong malaman ng sanlibutan. Magpapakita ako sa iyo ng maraming ulit. Aalisin ko ang iyong espiritu sa iyong katawan at tunay na dadalhin kita sa impyerno. Gusto kong sumulat ka ng isang aklat at sabihin ng mga pangitain at lahat ng bagay na ipapahayag ko sa iyo. Ikaw at ako ay magkasamang lalakad sa impyerno. Itala mo ang mga bagay na ito na noon. Ngayon at darating, ang aking mga salita ay totoo, tapat at mapagkakatiwalaan. Ako ay ako, at wala nang iba maliban sa akin. Mahal kong Panginoon," sabi ko, "ano gusto mong gawin ko?" Nais ng buong pagkatao na tumawag kay Jesus at kilalanin ang kanyang presensya. Ang pinakamabuting paraan na mailarawan ko ito ay sabihing bumabalot sa akin ang pag-ibig. Ito ang pinakamaganda, mapayapa, masaya at makapangyarihang pag-ibig na aking nadama. Nagsimulang dumaloy sa akin ang mga papuri sa Diyos. Agad na gusto kong ibigay ang buo kong buhay sa Kanya upang Kanyang gamitin, upang makatulong na iligtas ang mga tao sa kanilang kasalanan. Alam ko, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, na tunay na si Jesus na anak ng Diyos ang naroon sa silid na kasama ko. Hindi ako makahagilap ng mga salita upang ipahayag ang Kanyang presensya, ngunit alam na alam kong iyon ang Panginoon. "Anak ko," sabi ni Jesus, "dadalhin kita sa impyerno sa pamamagitan ng aking Espiritu upang makagawa ka ng talaan ng katotohanan ito, upang sabihin sa buong daigdig na totoo ang impyerno, at alisin ang makasalanan sa kadiliman patungo sa liwanag ng Ebanghelyo ni Hesukristo." Agad na lumabas ang aking kaluluwa sa aking katawan. Sumama ako kay Jesus sa labas ng aking silid patungo sa kalangitan. Alam ko ang lahat ng nangyayari sa akin. Nakita ko ang aking asawa at mga anak na natutulog sa aming bahay sa ibaba. Para bang namatay ako at naiwan ang aking katawan sa kama. Samantalang ang aking espiritu ay sumama kay Jesus sa itaas ng tuktok ng bahay. Para bang ang buong bubong ay natiklop at nakikita kong natutulog ang aking pamilya sa kanilang mga kama. Nadama ko ang paghipon ni Jesus habang sinasabi niya, "Huwag kang matakot, ligtas sila." Alam niya ang aking mga iniisip. Sisikapin ko sa abot ng aking buong makakaya na sabihin sa inyong isa't isa ang aking nakita at nadama. Ang ilang bagay ay hindi ko naunawaan. Sinabi sa akin ng Panginoong Hesus ang kahulugan ng marami sa mga ito. Ngunit may ilang bagay na hindi niya sinabi sa akin. Alam ko noon at alam ko ngayon na talagang nangyari ang mga bagay na ito sa akin at Diyos lamang ang maaaring magpakita nito sa akin. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Kayong mga tao, paniwalaan ninyo ako. Totoo ang impyerno. Maraming ulit na dinala ako roon ng Espiritu sa panahon ng paghahanda ng ulat na ito. Di nagtagal, nasa kaitaasan na kami ng langit. Lumingon ako at tinignan ko si Jesus. Siya ay punong-puno ng kaluwalhatian at kapangyarihan at dumadaloy ang kapayapaan mula sa kanya. Inabot niya ang kanyang kamay at sinabi, "Mahal kita, huwag kang matakot sapagkat kasama mo ako." Sa gayon, nagsimula kaming tumaas pa ng tumaas sa kalangitan. At ngayon, nakikita ko ang daigdig sa ibaba. Nakausli sa mundo at nakakalat ang maraming bahagi ng mga parang imbudo na umiikot sa palibot mula sa isang sentrong pinanggagalingan at muling bumabalik. Ang mga ito ay tumaas sa daigdig at nagmukhang higante. Maruming uri ng lihim na patuloy na gumagalaw. Nanggagaling ito sa buong mundo. Ano ang mga ito? Tinanong ko ang Panginoong Hesus habang papalapit kami sa isa. Ito ang mga daan patungo sa impyerno. Sabi niya, pupunta tayo sa impyerno sa pamamagitan ng isa sa mga ito. Agad na pumasok kami sa isa sa mga imbudo. Sa loob, para itong lagusan, paikot-ikot at bumabalik na parang turumpo.
Isang malalim na kadiliman ang bumaba sa amin, at sa kadiliman ay dumating ang kakilakilabot na amoy na halos mawala ang aking hininga. Sa mga paligid ng malaking lagusang ito ay may mga buhay na anyo na nakabaon sa mga pader. Matingkad na abo ang kulay. Ang mga anyo ay kumilos at sinigawan kami sa aming pagdaan. Alam ko, kahit hindi sinabi sa akin na masasama sila. Nakakakilos ang mga anyo, ngunit nakakabit pa rin sa mga pader. Nagmumula sa kanila ang kakilakilabot na amoy, at tumili sa amin ang may nakakatakot na sigaw. Nadama kong may di nakikita at masamang puwersa na kumikilos sa lagusan. Sa isang pagkakataon sa kadiliman, nakikita ko pa rin ang mga ito. Halos lahat ay natatakpan ng maruming usok. Panginoon, ano ang mga ito? Tanong ko habang mahigpit akong nakakapit sa kamay ni Jesus. Kanyang sinabi, ito ang masasamang espiritu na handa ng isuka sa mundo kapag inutos ni Satanas. Habang pababa kami sa loob ng lagusan, tumawa at tinawag kami ng masamang anyo. Sinubok nilang hawakan kami, ngunit hindi nila makaya dahil sa kapangyarihan ni Jesus. Ang mismong hangin ay marumi at pulok, at ang presensya lamang ni Jesus ang pumigil sa akin sa pagsigaw dahil sa sobrang kilabot. Oo, ako'y nakakarinig, nakakaamoy, nakakakita, nakadarama at nakakalasa pa ng kasamaan sa lugar na ito. Kung sa ano pa mang bagay, naging malakas ang aking pakiramdam at halos magkasakit ako sa amoy at karumihan. Napuno ng mga sigawan ang hangin habang papalapit kami sa ibaba ng lagusan. Tumutusok ang mga iyakan at umaakyat sa lagusan upang sumalubong sa amin. Iba't ibang uri ng tunog ang pumuno sa hangin. Nadarama ko ang takot, kamatayan at kasalanan sa paligid ko. Napuno ang hangin ng amoy na pinakamasama na sa lahat ng aking naamoy. Amoy ito ng nabubulok na laman at para bang nanggagaling ito sa bawat direksyon. Hindi pa ako nakadarama ng gayong kasamaan o nakarinig ng gayong iyakan ng kawalang pag-asa. Di magtatagal at matutuklasan ko na ito ay iyak ng mga patay at ang impyerno ay puno ng kanilang pagtangis. Nadama ko ang bugso ng masamang hangin at maliit na puwersang humihigop sa unahan namin. Tumago sa maitim na kadiliman ang mga ilaw tulad ng kidlat o kislap mula sa tubo at nagbigay ng kulay abong anino sa mga pader. Halos di ko nakita ang anyo ng isang bagay sa harapan ko. Umurong ako at napatulala nang malaman ko na ito'y malaking ahas na kumikilos sa unahan namin. Sa patuloy kong pagtingin, nakita ko ang mga pangit na ahas na dumudulas sa lahat ng dako. Sinabi sa akin ni Jesus, di magtatagal at papasok tayo sa kaliwang paan ng impyerno. Sa unahan ay makakakita ka ng malaking pagkalungkot at kaawa-awang kalumbayan at hindi mailarawang kilabot. Lumapit ka sa akin at bibigyan kita ng lakas ng proteksyon sa ating pagpasok sa impyerno. Ang mga bagay na iyong makikita ay babala. Sabi niya, ililigtas ng iyong isusulat na aklat ang maraming kaluluwa mula sa impyerno. Ang iyong nakikita ay totoo. Huwag kang matakot sapagkat kasama mo ako. Sa wakas, ang Panginoong Hesus at ako ay nasa ilalim na ng lagusan. Pumasok kami sa impyerno. Sisikapin ko sa abot ng aking makakaya na sabihin sa iyo ang aking nakita. At sasabihin ko ito ayon sa pagkakasunod-sunod na ibinigay ito sa akin ng Diyos. Sa unahan namin, sa abot ng aking nakikita, ay may mga lumilipad at umahagibis na bagay kung saan-saan. Pinuno ang hangin ng mga pagdaing at kahabag-habag na iyak. Sa unahan ay nakita ko ang malamlam na ilaw at nagsimula kaming lumakad patungo roon. Ang daan ay tuyo at maalikabok. Di nagtagal ay nasa pasukan na kami ng maliit at madilim na lagusan. Hindi ko maisulat ang ibang bagay. Kakilakilabot ang mga ito para ilarawan. Maaaring matikman ang takot sa impyerno at alam ko na kung hindi ko kasama si Jesus, hindi ako makakabalik. Sa pagsulat ko nito, ang ilang bagay na aking nakita ay hindi ko nauunawaan. Ngunit alam ng Panginoon ang lahat ng bagay at tinulungan niya akong maunawaan ang marami sa aking nakita. Binabalaan kita, huwag kang pumunta sa lugar na iyon. Iyon ay kakilakilabot na lugar ng parusa. Napakasakit na hapdi at walang hanggang kalungkutan. Ang kaluluwa mo ay laging buhay. Ang kaluluwa ay nabubuhay magpakailanman. Ikaw yun. Ang iyong kaluluwa ay maaaring mapunta sa langit o sa impyerno. Sa iyo na nag-aakala na ang impyerno ay narito sa lupa, tama ka, narito nga. Ang impyerno ay nasa gitna ng daigdig at may mga kaluluwang pinaparusahan doon araw at gabi. Walang kasiyahan sa impyerno, walang pagmamahal, walang awa, walang kapahingahan. Dako lamang ito ng kalungkutan na mahirap paniwalaan.